Nakatayo sa tabi ng bintana kung saan pumasok ang sikat ng araw sa umaga, si Jennifer Clark ay umiinom ng kape sa kanyang maliit na apartment sa suburb ng Boston. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mga paghihirap sa buhay, ngunit mayroong isang lambing na nananatili sa kanyang mga tampok, at kapag siya ay ngumiti, bumalik ang isang kabataang ningning. Mama, hindi ko maitali ang aking kurbatang, tawag ni Tyler mula sa sala. Ang 8 taong gulang na bata ay may pulang kurbatang nakadrop sa kanyang liig. Ang kanyang mga daliri ay nahuhulog sa pagkakagulo. Ngumiti si Jennifer ng mahinahon at lumuhod sa harap ng kanyang anak. Mahirap ito, pero huwag mag-alala, tutulungan ka ni Mama. Habang mabilis niyang inayos ang kurbatang ng kanyang anak, naramdaman niyang humigpit ang kanyang dibdib sa pag-iisip tungkol sa araw na ito, ang kasal ng kanyang hipag na si Caroline, isa sa mga lugar na hindi niya gustong puntahan. Nagtrabaho si Jennifer bilang isang waitress sa lokal na Maple Dinner sa loob ng higit sa 10 taon, mahabang oras mula umaga hanggang gabi, maliit na tip, at ang pabagubagong ugali ng mga regular na customer. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo, nagtatrabaho ng masigasig upang palakihin ang kanyang anak. 3 taon na ang nakalipas, bumagsak ang mundo ni Jennifer nang matuklasan niyang may relasyon ang kanyang asawang si Michael sa kanyang batang sekretarya. Si Michael ay umuunlad bilang isang elite na empleyado sa departamento ng benta ng isang malaking korporasyon, mabilis na umaakyat sa hagdang karera. Para sa kanya, isang asawang naging simpleng waitress ay hindi na akma sa kanyang katayuang panlipunan. Gusto kong makipaghiwalay, sinabi niya sa kanya. Hindi umiyak si Jennifer sa araw na iyon, tahimik siyang tumango, nilagdaan ang mga kinakailangang papeles, at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang 5 taong gulang na si Tyler. Iyon ang kanyang pagmamalaki. Tyler, espesyal ang araw na ito, kasal ng iyong tiyahin, kaya kailangan nating maging sobrang magalang. Ang kanyang anak ay matalino at sensitibo, naramdaman niyang paano tinrato ng pamilya ni Michael, lalo na ng kanyang dating biyenan na si Beverly at hipag na si Caroline, ang kanyang ina. Hindi ka gusto ni Grandma Beverly at Aunt Caroline, di ba, Mama? Tumingin si Jennifer ng diretso sa mga mata ng kanyang anak, sinusubukang huwag magsinungaling. Mahirap ang mga relasyon ng mga matatanda, Tyler. Sila ay mga tao mula sa ibang mundo kaysa sa atin, pero ang mga ugnayang dugo ay nananatiling hindi nagbabago. Kahit na sinabi niya ito, naalala ni Jennifer ang malupit na mga salita ni Caroline tuwing nagkukwento siya tungkol sa kanya na isang simpleng waitress. Isang maliit na sugat ang nabuo sa kanyang puso, lagi nang ipinagmamalaki ni Caroline ang pagiging nakatataas sa kanya. Isang nagtapos mula sa isang prestihiyosong unibersidad, ngayon ay engaged kay James, isang propesor sa unibersidad. Ngayon, siya ay magkakaroon ng isang marangyang kasal sa isang luxury hotel, at ang kanyang biyenan na si Beverly ay mas matindi pa. Malakas ang kanyang kamalayan sa uri, at hindi niya kailanman tinanggap na nag-asawa ang kanyang anak na si Michael ng isang babaeng may mababang katayuan. Pagkatapos ng diborsyo, ang kanyang paghamak kay Jennifer ay naging mas hayag. Sa kakaibang paraan, malamig din siya sa kanyang apo na si Tyler, na para bang tinatrato siya bilang ebidensya ng pagkakamali ng kanyang anak. Habang inaayos ni Jennifer ang suit ni Tyler, naalala niya ang imbitasyon sa kasal na nakaprint sa makapal, premium na papel na may gintong letra. Maliwanag na ito ay ipinadala para sa mga anyo. Una, balak niyang tumanggi, ngunit nang sabihin ni Tyler, gusto kong makita si Dad, nagpasya siyang pumunta para sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang araw na ito para sa kanya, kay Tyler, at sa kanyang mga dating biyenan. Sige, Tyler, tara na. Huminga ng malalim si Jennifer at inayos ang kanyang simpleng navy dress. Ipinagkait niya ang mga magarbong damit, sinusubukang huwag mapansin, ngunit sa hindi nalalaman, pinahusay nito ang kanyang natural na kagandahan. Bago umalis sa apartment, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat ng kanyang anak at mahinahon na sinabi, ano mang mangyari, tayo ay pamilya. Huwag kalimutan iyon. Tumingin si Tyler sa kanyang ina at matatag na tumango. Pagbaba mula sa taxi sa harap ng marangyang Grand Harbor View Hotel sa Boston, nag-atubili si Jennifer at Tyler sa isang sandali, umaakyat sa marmol na hagdang bato at dumadaan sa lobby na may malalaking chandelier. Nakita nila ang desk ng pagtanggap ng kasal sa unahan. L.S. Clark, sinuri ng staff ng pagtanggap ang listahan at sa sandaling iyon ay naguluhan.
Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat sa pagitan ng listahan at sa kanilang mga mukha ng ilang beses. Mangyaring maghintay ng sandali, tinawag niya ang isa pang staff at tahimik na kumonsulta. Nagsimula ng makaramdam ng pagkabahala si Jennifer, mahigpit. Niyang hinawakan ang kamay ni Tyler at tumingin sa paligid, mga marangyang dekorasyon, perpektong inayos na mga bulaklak, at mga tao na nag-uusap na may hawak na mamahaling tsampan. Malinaw niyang naramdaman na hindi siya kabilang sa mundong ito. Ihahatid ko kayo sa inyong mga upuan, ngumiti ang ibinalik na staff, kahit na tila hindi siya komportable. Dinala sila sa isang maluwang na bulwagan na may mga bintana mula sahig hanggang kisame na nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng Boston Bay. Habang papalapit sila sa kanilang mga upuan, biglang huminto si Tyler. Mama, ano ito? Habang ang mga plato ng mesa ng ibang kamag-anak ay mailabel na Clark Family o Harris Family, ang upuan ni Jennifer ay nakasulat lamang na single mother waitress, at ang upuan ni Tyler ay simpleng may nakasulat na single mother's child. Nawala ng kulay ang mukha ni Jennifer, naramdaman niyang may impulsong tumakas kaagad, ngunit nag-atubili nang makita ang mukha ng kanyang anak. Naguguluhan si Tyler, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong galit at kahihiyan. Ayos lang, Tyler, isang masamang biro lang iyon, nagkunwari siyang kalmado, binflip ang card at umupo. Unti-unting napuno ang venue ng mga tao, mga babae sa mga marangyang damit, mga lalaki sa mga sopistikadong suit, at pagkatapos ay lumitaw si Beverly sa pasukan. Naka-silver gray na damit na may tunay na perlas na kumikislap sa kanyang liig at tainga, "O Jennifer, dumating ka." Ang boses ni Beverly ay naghalo ng sorpresa at bahagyang pagkadismaya. Halos hindi niya pinansin si Tyler at umalis upang batiin ang ibang bisita. Ang solem na tunog ng pipe organ ay nagsimulang tumugtog at tumayo ang lahat. Mula sa malayo sa daan, lumitaw si James sa isang puting tuksedo, sa likod niya ay si Michael. Humigpit ang dibdib ni Jennifer nang makita ang kanyang dating asawa sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, siya ay nagbago at naging mas matagumpay. Pagkatapos ay nagbago ang musika at pumasok si Caroline na sinamahan ng kanyang ama. Siya ay nakabalot sa isang napakagandang wedding dress, nakasuot ng ngiti na puno ng kaligayahan, huminga ang venue sa kanyang kagandahan. Ang seremonya ay nagpatuloy ng solemn, mga pangako, pagpapalitan ng mga singsing, at ang halik. Ang ikakasal na mag-asawa ay mukhang perpekto. Pinanatili ni Jennifer ang kanyang ngiti para sa kapakanan ni Tyler sa kabila ng kanyang mga komplikadong damdamin. Nagsimula ang pagtanggap na may champagne at mga hors d'oeuvres na inihahain. Nakakuha si Tyler ng orange juice at nagmamasid na may pagkausisa sa kanyang paligid. Di nagtagal, oras na para sa marangyang hapunan. Mama, tinitingnan kami ni Dad, bulong ni Tyler. Totoo, si Michael ay tumitingin sa kanilang direksyon, ngunit walang senyales na lalapit. Sa halip, isang malakas na tunog ng salamin ang umabot sa venue. Tumayo si Beverly at kinuha ang mikropono. Mga Ginoo at Ginang, salamat sa pagdating ngayon upang ipagdiwang ang kasal ng kapatid ng aking anak, ang aking minamahal na anak na si Caroline. Nagsalita siya ng may kasanayan tungkol sa mga ikakasal at sa kanilang magandang hinaharap. Pagkatapos bigla, ang kanyang tingin ay lumipat kay Jennifer. Mayroon tayong espesyal na bisita ngayon, dating miyembro ng pamilya, si Jennifer. Lahat ng mata sa venue ay tumingin kay Jennifer, naramdaman niyang namumula ang kanyang mukha. Karaniwan siyang nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang restaurant, kaya mayroon akong mungkahi, ang boses ni Beverly ay puno ng malisya. Jennifer, dahil ikaw ay waitress, bakit hindi ka tumulong sa paghahatid ng hapunan ngayon? Naging tahimik ang venue, nakaupo si Jennifer na frozen, ang kahihiyan at galit ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit ang presensya ni Tyler ang pumigil sa kanya na tumugon. Kahit na biro lang iyon ay ti. May nagsimulang sabihin, ngunit inalis ni Beverly ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Hindi ito biro, siya ay isang propesyonal. Ang mga mata ni Beverly ay kumikislap ng malamig. Ang tagapaghatid ng hapunan ngayong gabi, hindi lamang isang pangalawang bagay. Ang kanyang tawanan ay umuukit sa buong silid, unti-unting nagsimula ring tumawa ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Maraming tao, kasama na si Caroline, ang sumali sa pang-aalipusta. Kahit si Michael, kahit na hindi komportable, ay nakangiti. Nararamdaman ni Jennifer ang mga luha na umaago sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay, at tuyo ang kanyang lalamunan.
Nais niyang tumakas, mawala sa lugar na ito. Sa sandaling siya ay handang tumayo, may nakita siyang kilos mula sa upuan sa tabi niya. Tahimik na hinila ni Tyler ang kanyang upuan at tumayo. Sa pagkakita ng 8 taong gulang na bata, unti-unting humina ang tawanan sa venue. Ang ekspresyon ni Tyler ay nagpakita ng kalmado at determinasyon na higit sa kanyang mga taon. Nagsimula siyang maglakad patungo sa entablado kung saan naroon ang mikropono. Tyler! Sinubukan ni Jennifer na tawagin ang kanyang anak pabalik sa isang mababang boses, ngunit siya ay umusad na sa harap sa ganap na katahimikan. Tumayo si Tyler sa harap ng mikropono gamit ang kanyang maliit na katawan, sinuri niya ang mga matatanda. Mayroon akong regalo para sa ikakasal. Ang boses ng bata ay nakakagulat na composed. Sa katunayan, ang mga salitang iyon ay umabot sa venue. Nawala ang ngiti sa mukha ni Caroline, siya ay namutla na parang nakita ang isang multo at nanatiling frozen. Ang groom, si James, ay tumingin sa kanyang fiance na may pagkalito. Mabilis na tumayo si Michael, sinusubukang tumawag, Tyler, sapat na iyon, ngunit ang buong venue ay naghihintay sa susunod na mga salita ni Tyler. Huminga si Tyler ng malalim, ang atmosfera na bumabagsak sa mga balikat ng 8 taong gulang na bata ay masyadong mabigat, ngunit hindi nagbago ang kanyang mga mata. Inayos niya ang mikropono gamit ang isang kamay, inilagay ang isa sa kanyang bulsa, at tumingin sa paligid sa mga matatanda. Mangyaring itigil ang pang-aalipusta sa aking ina. Ang boses ni Tyler, kahit na maliit, ay malinaw na umabot sa buong venue. Daang-daang mata ang nakatuon sa kanya, humihinga ng mabigat. Nawala ng kulay ang mukha ni Beverly at si Caroline ay nanatiling frozen. Ang groom, si James, ay tumingin sa paligid na may pagkalito. Tyler, halika dito. Tinawag ni Michael ang kanyang anak sa isang mababang boses, ngunit hindi siya pinansin ng bata. Wala sa inyo ang nakakakilala sa aking ina, patuloy ni Tyler. Bumangon siya ng 5:05 tuwing umaga upang gumawa ng aking lunch. Palagi niyang sinusuri ang aking homework bago ako pumasok sa paaralan at nagtatrabaho siya ng buong araw, pagkatapos ay nagbabasa sa akin ng mga libro sa gabi. Nanatiling frozen si Jennifer sa kanyang upuan, nararamdaman ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi niya alam na pinapanood siya ng kanyang anak ng mas malapit. Ang aking ina ay hindi kailanman tumigil sa ngiti kahit gaano siya kapagod, kaya walang sinuman ang may karapatang saktan siya. Nagsimulang umakyat ang mga bulong-bulungan mula sa venue. Agad na sinubukan ni Beverly na lumapit kay Tyler. Mahal na bata, ito ay isang espesyal na araw, bibili ako sa iyo ng ice cream mamaya, kaya't iwanan na natin ang usaping pangmatanda, ayos lang ba? Tahimik na umiling si Tyler sa mga salitang iyon. Narinig ko si Aunt Caroline at si Dad na nag-uusap. Sa isang pangungusap na iyon, muling nag-freeze ang venue. Biglang tumayo si Caroline at hinawakan ang braso ng kanyang groom. James, ito ay imahinasyon ng bata. Ilabas siya dito. Gayunpaman, nag-atubili si James, nakikita ang kalmado ni Tyler at ang takot ni Caroline. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng ikakasal at tahimik na umupo muli. 3 araw na ang nakalipas, nang pumunta ako upang ipasa ang sa bahay ni Aunt Caroline, nakaparada ang kotse ni Dad doon. Patuloy ni Tyler na tila walang pag-aalinlangan. Nasa daan ako patungo sa mga leksyon sa piano, ngunit napagtanto kong nakalimutan ni Mama na ipadala ang isang mahalagang liham, kaya't huminto ako sa apartment ni Aunt Caroline. Namutla ang mukha ni Michael. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig kong nag-uusap sila sa loob. Sa una, akala ko ay batiin ko sila, ngunit nang marinig ko ang aking pangalan, huminto ako at nakinig. Sinubukan ni Beverly na muling makialam. Ano ang sinasabi mo? Ngayon ay isang araw ng pagdiriwang. Sa isang lugar na ito, isang kwentong gawa-gawa ng batad. May ebidensya ako. Sa mga salita ni Tyler, tumahimik si Beverly. Kinuha ng bata ang isang smartphone mula sa kanyang bulsa. Nagtataka si Jennifer kung kailan nakuha ng kanyang anak ang smartphone. Naalala niya na ito ay regalo sa kanyang kaarawan mula kay Michael. Na-record ko ito. Nagtaas ng mga hiyaw ng sorpresa mula sa venue. Sinubukan ni Michael na magmadali, ngunit pinigilan siya ng staff ng venue. Nawala ng huling bakas ng kulay si Caroline at nanatiling matigas na parang estatwa. Tinapik ni Tyler ang screen ng kanyang smartphone at inilapit ito sa mikropono.
Una ay narinig ang tunog ng paggalaw, pagkatapos ay isang malinaw na boses ng babae. Mike, gusto kong makita ang stupid na mukha ni Jenny sa kasal. Isusulat ko ang single mother waitress at hahamakin siya sa harap ng lahat. Perpekto ang plano. Nakaayon si Beverly, magiging pinakamahusay na kasal ito. Pagkatapos ay narinig ang boses ng lalaki, Michael, mag-ingat. Ano ang mangyayari kung malaman ng mga tao na buntis ka sa aking anak? Mahahayag ang ating relasyon. Naguluhan ang venue. Hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang narinig, si Michael at ang kanyang hipag at ang pagbubuntis. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang nanginginig na mga kamay. Nagpatuloy ang recording, tawa ni Caroline. Hindi alam ni James ang anuman, kung sasabihin ko ito pagkatapos naming ikasal, huli na. Naipon ko ang timing upang hindi niya malaman na anak ito. Kahit na mas nakakagulat na mga pahayag ang sumunod. Simula nang makipaghiwalay ka sa babaeng iyon, bumalik ka sa iyong tunay na sarili, boses ni Michael. Ngunit mag-ingat, huwag mo nang sabihin sa sinuman. Itinigil ni Tyler ang smartphone at tahimik na ibinalik ito sa kanyang bulsa. Ang venue ay napuno ng kumpletong katahimikan. Ang groom na si James ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang pamilya ay nagulat din si Caroline ay nagsimulang umiyak, at ang mukha ni Michael ay namumula sa galit at kahihiyan. Si Beverly ay bumagsak sa isang upuan, hindi makapagsalita sa pagkabigla. Ang aking ina ay nagtatrabaho ng mabuti araw-araw upang palakihin ako. Muling nagsalita si Tyler, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay nananatiling matatag. Aunt Caroline, pakitigil ang pang-aalipusta sa akin. Dapat mong sabihin ang katotohanan sa lalaking dapat na magiging bagong ama ko. Tumingin ang bata sa groom. Ikinalulungkot ko, ngunit akala ko may karapatan kang malaman ang katotohanan. Ang atmosfera sa venue ay naging malamig at mabigat na parang yelo. Dahan-dahang tumayo si James at tumingin kay Caroline, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot. Totoo ba ito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Caroline ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at nagsimula ng umiyak ng malakas. Hindi sinungaling si Tyler. Isang kwentong gawa-gawa ng bata. Desperado siyang tumanggi, ngunit ang kanyang pag-iyak ay nagpatunay sa buong kwento. Si Beverly ay nakabawi at lumapit upang kontrolin ang sitwasyon. Lahat, ito ay maliwanag na isang hindi pagkakaintindihan, ito ay isang masayang imahinasyon ng bata. Mangyaring huwag sirain ang napakagandang araw na ito sa ganitong mga kalokohan. Gayunpaman, tumayo ang ama ni James at sinabi ng may katigasan, nadaya ba ang aming pamilya? Anak, umalis tayo. Dapat pag-isipan ang kasal na ito. Ang pamilya ng groom ay nagsimulang tumayo ng sabay-sabay. Si James ay nagbigay ng isang huling sulyap kay Caroline at sinabi, totoo ba ito? Si Caroline ay hindi makasagot, sa halip si Michael ay tumayo. Tama na, sabi niya sa isang mabigat na boses. Sabihin natin ang katotohanan. Habang ang venue ay nakatingin ng may pag-asa, yumuko si Michael. Totoo na may relasyon ako kay Caroline, at siya ay buntis sa aking anak. Sa mga salitang iyon, ang venue ay nahulog sa kumpletong kaguluhan. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni James, at siya ay natumba pabalik, ang kanyang ina ay nagmadaling tumulong sa kanya. Ang ama ni James ay nagalit at sinubukang harapin si Michael, ngunit pinigilan siya ng mga tao sa paligid. Ibinaba ni Tyler ang mikropono at bumaba mula sa entablado. Lumapit siya sa kanyang ina at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ni Jennifer. Ikinalulungkot ko, Mama, ngunit hindi ko kayang makita silang nasasaktan ka. Hindi makahanap ng salita si Jennifer, niyakap niya ang kanyang anak, ibinuhos ang lahat ng kanyang damdamin sa maliit na katawan na iyon. Ang kaguluhan sa paligid ay tila isang malayo na ingay para sa kanya. Ang kanyang mundo ngayon ay binubuo lamang ng batang ito na may tapang. Si Caroline ay patuloy na umiiyak, sinisimulang sisihin si Michael. Si Beverly ay masigasig na nagpapagalit sa kanyang anak na lalaki at anak na babae, ang mga sigaw ng ikahihiyan ng pamilya, paano mo ito nagawa, ay umuukit sa venue. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Jennifer ang kamay ni Tyler at tahimik na sinabi, tayo na, umuwi na tayo. Tahimik silang bumangon mula sa kanilang mga upuan at naglakad patungo sa labasan na may dignidad. Sa daan palabas, isang tinig ang tumawag mula sa likuran, hintayin niyo ako, mangyaring.
Nang bumalik sila, nakita nila si James na naglalakad patungo sa kanila na may nanginginig na mga hakbang, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay namumula. Ang lalaking dapat na maging bituin ng kasal ngayon ay mukhang isang sirang manika. Totoo ba ito? Tanong niya kay Tyler. Ang boses ay mababa upang hindi marinig ng iba. Tumingin si Tyler ng diretso sa mga mata ni James at bahagyang tumango. Hindi ako nagsisinungaling, ang recording ay totoo. Si James ay dahan-dahang pumikit, ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit at kalungkutan ng pagtataksil. Nakaramdam si Jennifer ng simpatya para sa kanya, sila ay nasa parehong sitwasyon. Ang iyong anak ay matapang, mahinang sabi ni James. Isipin mo, ang isang maliit na bata ay mailakas ng loob na magsalita ng katotohanan sa harap ng mga matatanda. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Tyler at tahimik na nagsabi, "Salamat." Mula sa loob ng venue, ang kaguluhan ay patuloy, ang pag-iyak ni Caroline, ang galit na sigaw ni Beverly, at ang mga boses ng mga nalilitong bisita ay nagsanib. Lumabas si James at Caroline mula sa venue, ang kanyang wedding dress ay magulo, at ang dating perpektong makeup ay nasira ng mga luha. Desperado niyang hinawakan ang braso ni James at nagmakaawa, ito ay isang kasinungalingan. Isang imahinasyon ng bata. Maniwala ka sa akin. Unti-unting inalis ni James ang kanyang kamay at tahimik na sinabi, "Mahal. Kita sa loob ng 5 taon, ngunit pinabayaan mo ang aking tiwala sa iyong kapatid." Tumigil siya sa pagsasalita at nahirapang huminga. Kailangan kong mag-isip. Pagkatapos ay lumitaw si Michael. Mukhang nakatakas siya mula sa kaguluhan sa loob. Ang kanyang damit ay magulo at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkalito. "Caroline, tumigil ka sa pagsisinungaling," sabi niya sa pagod na boses. "Lahat ay aking responsibilidad." Humingi rin ng tawad si James. "Pareho kayong may responsibilidad." Si Beverly ay pumasok sa eksena. Ang kanyang galit ngayon ay nakatuon sa kanyang anak na lalaki at anak na babae. "Nasira niyo ang dangal ng pamilya. Paano niyo nagawa ang ganitong kahiyahiya?" Tumingin si Beverly kay Jennifer at Tyler. "Kayo rin ay may kasalanan na ibinulgar ang kahihiyan ng pamilya sa isang pampublikong lugar." Naalala ni Jennifer ang 3 taon ng kahihiyan at sakit, lahat ng paghamak at insulto na kanyang naranasan. At ngayon, ang huling kahihiyan na sinikap niyang tiisin ng tahimik para sa kapakanan ng kanyang anak ay natapos na. Itinaas niya ang kanyang likod at sinabi sa kalmadong tinig, "Dapat kayong magdusa sa kahihiyan. Ang inyong anak ay nagkaroon ng hindi tamang relasyon sa kanyang kapatid na nagresulta sa isang bata, at upang itago iyon, sinubukan niyong magpakasal sa isang inosenteng tao. Ibinulgar lamang namin ang katotohanan." Wala nang masabi si Beverly sa mga salitang iyon. Si Caroline ay ngayon nakaluhod sa sahig, umiiyak at humihingi ng tawad kay James. Lumapit ang ama ni James at hinawakan ang kanyang balikat. "Tara na, anak. Hindi tayo dapat makihalubilo sa pamilyang ito." Tumingin siya kay Jennifer at Tyler at bahagyang yumuko. "Salamat sa pagsasabi ng katotohanan." Habang umalis ang pamilya ni James, ang groom ay nanatiling nakatayo sa harap ni Caroline, naglalakad na parang may dalang bigat. "Totoo bang anak ito ni Michael?" tanong niya sa wakas. Hindi nakasagot si Caroline at patuloy na umiyak, ang kanyang katahimikan ay nagsalaysay ng buong kwento. Unti-unting inalis ni James ang kanyang singsing at inilagay ito sa harap niya. "Paalam, Caroline." Ang mga salitang iyon ay tila isang huling pamamaalam, at umalis din siya, kasama ang kanyang pamilya. Umupo si Michael sa tabi ni Caroline at niyakap siya. Tumingin siya kay Jennifer isang beses, pagkatapos ay nanahimik, parang nawawala ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkasisi. Si Beverly ay humawak sa kanyang ulo, naguguluhan na umuulit, "Ano ang gagawin ko? Ano ang mangyayari ngayon?" Ang kanyang kayabangan ay nawala sa isang iglap at ngayon siya ay mukhang isang mahina at matandang babae. Kinuha ni Jennifer ang kamay ni Tyler at tahimik na sinabi, "Tayo na, umuwi na tayo."